Mga kaibigan, handa na ba kayong sumama sa akin sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa loob ng bilibid? Sa bawat sulok ng piitang ito, may mga lihim na naghihintay na matuklasan at may mga pintuang nagbubukas sa kadiliman. Sundan natin si Rodel sa kanyang hindi inaasahang pagtuklas sa pintuang 13, kung saan ang bawat bukas ay isang paanyaya sa panganib. Ihanda ang inyong sarili sa isang kwento ng misteryo at takot at alamin kung ano nga ba ang nakatago sa likod ng pintuang ito na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa isang tahimik na sulok ng opisina sa Maynila, nakaupo si Rodel, ang kanyang mga matay nakatitig sa isang artikulong tumatalakay sa bilibid at sa masikip na kondisyon ng mga preso. Banag sa kanyang mukha ang pag-aalala at determinasyong tumulong. Kailangan nila ng tulong, bulong niya sa sarili, ang kanyang diway puno ng pagkakawanggawa. Isang araw habang naglalakad siya sa pasilyo ng ospital kung saan siya nagtatrabaho, nakasalubong niya sina Carlo at Mark. Nag-uusap ang dalawa tungkol sa kanilang voluntaryong gawain sa bilibid. Pare, mahirap pero fulfilling yung ginagawa namin doon, sabi ni Carlo kay Mark. Hindi napigilan ni Rodel ang sarili at agad na nilapitan ng dalawa. Pwede ba akong sumama? Tanong niya. Ang interes sa kanyang boses ay hindi maitatanggi. Sa isang maliit na silid sa bilibid kung saan ginaganap ang orientation, nakikinig si Rodel ng may buong atensyon sa mga patakaran at tungkulin ng isang volunteer. Ang kanyang mga matay nagliliyab sa pagnanais na makapagdulot ng positibong pagbabago sa buhay ng mga preso. Sa wakas dumating ang unang araw ni Rodel bilang volunteer. Bitbit ang kanyang mga gamit at suot ang ID badge, hakbang-hakbang siyang pumasok sa bilibid. Ang mga pader ay tila bumibigat sa bawat hakbang at ang mga titig ng mga preso ay sumusunod sa kanya. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang misyon. Ang pagiging volunteer ni Rodel sa bilibid ay hindi lamang isang simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay, kundi pati na rin ang simula ng isang nakakakilabot na paglalakbay. Ano kaya ang mga misteryo at panganib na naghihintay sa kanya sa likod ng mga rehas na bakal? Makalipas ang ilang linggo, tila bahagi na si Rodel ng araw-araw na buhay sa bilibid. Naglalakad siya sa pasilyo na may mas kaunting bantay, nakikipagkamay na sa mga guwardya at staff na parang mga lumang kaibigan. Kumusta ka na, Rodel? Bati ng isang guwardya na may ngiti. Tumugon siya ng isang matipid na ngiti at tumango. Sa isang sulok ng bilibid, napapaligiran si Rodel ng isang grupo ng mga preso. Pinakikinggan niya ang kanilang mga kwento at hinanakit, at sa bawat salita ay lalong tumitibay ang tiwala sa pagitan nila. Salamat sa pakikinig, sir, sabi ng isang preso. Ang kanyang mata ay nagpapahiwatig ng pasasalamat. Habang naglilibot, hindi niya maiwasang mapansin ang palihim na palitan ng mga bagay sa pagitan ng mga preso. Isang patunay ito ng hindi opisyal na ekonomiya na umiiral sa loob ng piitan. Tinitigan niya ito ng may interes, iniisip na bawat palitan ay may kwentong nakatago. Ang pagiging pamilyar ni Rodel sa bilibid ay nagbukas ng bagong mundo sa kanya, ngunit hindi niya alam na ito rin ang magdadala sa kanya sa isang misteryosong pintuan na magbabago sa kanyang pananaw sa buhay at kamatayan. Ano kaya ang lihim na itinatago ng pintuang 13 na ito at handa na kaya si Rodel na harapin ang katotohanan sa likod nito? Sa isang madilim na pasilyo ng bilibid, hindi maalis ni Rodel ang tingin sa isang lumang pintuan na may kakaibang numero, 13. Tila ba ito'y isang lihim na hindi pinapansin ng iba? Habang nakatitig, ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sinasakop ng kuryosidad ang kanyang isipan. Isang araw sa kantina, kasalo ni Rodel ang ibang volunteers, hindi niya napigilang magtanong tungkol sa pintuang 13.
Ano ba yung sa pintuang 13? Tanong niya. Subalit bago pa man siya makakuha ng sagot, isang matandang kawani ang tumitig sa kanya ng matalim at sa isang iglap pinatahimik siya nito. Huwag kang mag-usisa kung ayaw mong malagay sa alanganin. Babala nito sa kanya na may di maipaliwanag na bigat. Ngunit isang gabi, hindi na kinaya ni Rodel ang bigat ng kanyang mga katanungan. Nagpasya siyang bumalik sa pasilyo upang masilip ang misteryo ng pintuang 13. Bit-bit ang isang flashlight, marahan niyang tinungo ang pintuang iyon, habang ang paligid ay nababalot ng katahimikan. Dahan-dahang binuksan ni Rodel ang pintuang 30 at agad siyang sinalubong ng malamig na hangin at ang tunog ng mga kakaibang makina na hindi niya pa naririnig dati. Ang kanyang mga matay nanlaki, hindi makapaniwala sa tanawing bumungad sa kanya. Sa loob ng isang maliwanag na silid, nakita ni Rodel ang isang bilanggo na nakahiga sa isang mesa, napapalibutan ng mga kagamitan at may mga tubo sa katawan. Para itong eksena sa isang bangungot na hindi mo inaasahang masasaksihan sa totoong buhay. Ano to ang bulong ni Rodel sa sarili habang ang kanyang puso ay puno ng takot. Lumapit si Dr. Santillan, isang lalaking may autoridad at malamig na tingin. "Ah, Rodel, narito ka pala," sabi niya na tila walang bahid ng pagkagulat. "Ito ang aming eksperimento. Sinusubukan nating alamin kung ang mga itinuturing na masasama ay mayroon pa ring kaluluwa." Ipinaliwanag niya ito na tila isang normal na gawain lamang, ngunit si Rodel, nanginginig sa takot at pagkadisgusto, ay hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Habang ipinapakita ang proseso ng pagpatay at muling pagbuhay sa mga preso, napansin ni Rodel ang mga marka sa kanilang mga katawan na tila hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagtanda o pagkasira. Imposible ito, aniya sa sarili, hindi makapaniwala sa kanyang mga nasaksihan. Ang bawat hakbang ni Rodel ay nagdala sa kanya sa isang mas malalim na bangungot. Ngunit ano nga ba ang kahihinatnan ng kanyang mga natuklasan? Ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng mas nakakakilabot pang mga lihim na maglalagay sa kanya sa bingit ng panganib. Nang makalabas si Rodel mula sa silid kung saan niya nasaksihan ang mga nakakakilabot na eksperimento, ang tanawin sa labas ay parang normal lang. Nakita niya ang mga preso na naglalakad-lakad at nagtatrabaho sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain, na tila walang anumang kakaiba o nangyaring masama. Pero sa loob-loob niya, naguguluhan siya at puno ng takot. "Anong nangyayari dito?" tanong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ng mga mukhang pamilyar pero may kakaibang aura. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang selda, hindi niya maiwasang mapansin ang mga peklat at sugat sa katawan ng mga preso na tila hindi naghihilom. "Bakit ganyan ang mga sugat nyo?" tanong ni Rodel sa isa sa kanila, pero walang sumagot. Tanging mga titig lang na walang emosyon ang kanyang natanggap. Ang mga sugat na tila hindi kailanman maghihilom ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa at pangamba. "May mali dito, kailangan kong malaman," bulong niya sa sarili habang pilit niyang iniisip kung paano niya matutulungan ang mga ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinarap siya ni Dr. Santillan. "Kumusta ang iyong kabutihan, Rodel? At ang iyong kaluluwa, ano sa tingin mo ang kalagayan nito?" Tanong ng doktor sa kanya na may malamig na tono. Hindi na nakasagot si Rodel, bigla na lang nagdilim ang kanyang paningin at bumagsak siya sa sahig. Walang malay. Ang huling bagay na naalala niya bago siya tuluyang nawalan ng malay ay ang malamig at walang awang boses ni Dr. Santillan. Nang magising si Rodel, nasa isang puting silid siya na may malamig na ilaw. Napapalibutan siya ng mga gwardya at nandun din si Dr. Santillan, hawak ang isang tala at recorder. "Ano ang nangyari? Saan ako?" tanong ni Rodel
habang pilit niyang inaalala ang mga pangyayari. Ang kanyang ulo ay umiikot pa rin sa mga katanungan at sa takot na bumabalot sa kanya. Habang tinatanong siya ni Dr. Santillan tungkol sa kanyang mga natuklasan, unti-unting nag-sink in kay Rodel na siya ay nasa ilalim ng investigasyon at ang kanyang pagkakawanggawa ay isang pagsusulit sa kanyang karakter. "Bakit niyo ako ginaganito?" tanong ni Rodel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ang kanyang puso ay lumubog sa kanyang dibdib habang unti-unting nabubunyag ang mga lihim na bumabalot sa bilibid. Sa huli, naharap si Rodel sa isang napakahirap na desisyon. Inabot sa kanya ng isang gwardiya ang isang papel at panulat. "Anong gagawin mo, Rodel? Mananahimik ka ba o magsasalita?" tanong ni Dr. Santillan. Ang kanyang mga mata ay tila nangungusap. Nanginginig ang kamay ni Rodel habang hinahawakan niya ang panulat. Ano nga ba ang pipiliin niya? Ang protektahan ang kanyang sariling buhay o ang magsalita at ilantad ang mga karumaldumal na krimen sa bilibid? Ang bawat segundo ay tila isang oras sa pagpapasya ni Rodel. Ano kaya ang kahihinatnan ng kanyang desisyon? Sa dulo ng kwentong ito, natutunan natin na ang paghusisa ay maaaring humantong sa mga hindi inaasahang kadiliman. Salamat sa pakikinig, mga ka-Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mga kaibigan, tandaan na sa bawat pintuang bubuksan may lihim na maaaring manatiling nakakandado. Mag-ingat sa inyong paglalakbay sa dilim. Baka hindi na kayo makabalik. Goodbye. For now.